Ulang pagbubuslo! Nako Kuting ng Norte, aka Marcos Jr. Gagamitin mo ba naman ang blood chopper ng presidente? Presidente ka naman, bakit mo nga ba naman ginagamit? Baka ako. Presidente naman pala siya. Okay lang mga kababayan ko na gamitin ni Kuting ng Norte. Alright, yan ang gigisahin natin ngayong gabi. Kuting, ginamit ang presidential plane na nood ng Coldplay. Alright, mga kababayan ko, sunod-sunod ang atake ngayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na mga naglilita ng mga affected na mga kabataan na ginagamit daw ng pera ng taong bayan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa pangsariling kapamaraanan. At samusari po ang mga nagko-comment ngayon laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Magaling. Ito pala, no, ngayon ko lang napatunayan mga kapatid, ngayon ko lang napatunayan mga kapatid na ang talagang mapanghusga ay ang mata ng mga kababayan natin. Diba? Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, sa unang buslo pa lang ng aking sinasabi mga kababayan, presidente, kailangan magpresidente ka muna para magamit mo ang presidential plane. Tama ba ako? Mga kababayan. Kaya ito, mga kapatid, unahin, ang sakit ng ilong ko lamig sa kwarto. Unahin muna nating gisahin ngayong araw na to etong mga buratatit. Mga buratatit natin na mga tropa pits, mga kababayan ko. Medyo kakalerky lang, mga kababayan ko, dahil medyo magkakabukingan tayo. Diba? May mga mapipikon sa mga mabibitawang kong salita. May mga manggagalit. May mga mapipikon dito. Kasi dalawa, I have two opinion patungkol dito. Diba? Meron akong dalawang opinion, mga kababayan ko. Dalawa kasi opinion ko, hindi lang iisa. Ayoko ng iisa, mga kababayan. Diba? Ayan Dalawa kasi opinion ko dito sa paggamit ni Kuting ng Norte dito sa presidential plane. Ginamit-gamit Di ba? Galit na galit yung mga kabataan. Akala mo affected, akala mo taxpayer. Palamunin pa nga ng mga magulang. Akala mo kung makapag-post. Ginagamit ni Kuting, ginagamit ni Marcos Jr. yung pera ng taong bayan. What the heck is this? So, syempre, bilang troll nga daw tayo ni Marcos Jr. Troll daw tayo Bayaran daw tayo, mga kababayan ko. Pinaparatangan tayo nila. Hindi ko naman paninindigan yun. Ba't ko paninindigan yun kung di naman ako troll? Di ba? Gusto nyo kayo na lang kayo na lang nagkakaintindihan To be honest, mga kababayan ko, sabihin nyo, troll si BNK kasi pinagtatanggol si Marcos Jr. Kahit naman sino gusto ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos Kulang na nga lang ipagsigawan sa EDSA na na walang kinalaman si Marcos Jr. sa paggamit ng airplane. Diba? So eto, mga kababayan ko, gisahin na natin to ngayong gabi pa lamang. Alright? Pakinggan natin ang bagong dramang storya ni Maharlika. That's good. Let's go. Ni Marcos Jr. ang pera ng bayan, inabuso ang ibig sabihin nito, mga palangga. Magiban sa ginastos ni Marcos Jr. ang pera ng bayan, inabuso ang kapangyarihan sa kadahilanan na gusto niyang manood ng concert. Okay? Not only him, kundi pamilya niya. Okay. Papunta tayo doon. Kahapon, na-topic natin to. Makinig ka. Makinig kang mabuti. Para alam mo yung chismis mo. Hindi yung kung ano-ano mga sinasabi mo, day. Di po, taka. Gumawa ka ng storya na naman na ginamit na naman ni Marcos Jr. nito ni Kuting ang pira ng taong bayan. Pastilan, oy. Naggawa ka pa ng video na ilabas mo sa YouTube, tapos i-promote mo din yung Facebook mo. Galing, di ba? Marketing strategy.
Okay, si Pangulong Bongbong Marcos pumunta ng Philippine Arena kahapon. Last night. At ginamit-gamit ni Pangulong Bongbong Marcos yung presidential plane. Oo nga naman, pera nga naman ng taong bayan. Merong PSG, merong mga staff niya, yung gasolina ng eroplano, pag-aari ng Pilipinas yung ginamit niya. Tapos, hindi niya natrabaho. Ano nga ba ang paliwanag dito para magkaalaman tayo? Okay? Para magkaalaman tayo. Yan ang pinupunto niya dito. Kaya papakinggan ko muna si Tad, itong si Buratatit, para walang maging problema, di ba? O, pakinggan natin muna. Ibig sabihin, wala talaga sa puso ni Marcos Jr. ang pagsisilbi sa taong bayan at wala talagang delikadesa. Wala daw sa puso ni Marcos Jr., mga kababayan ko, ang pagsisilbi sa taong bayan. Paano mo nasabing wala sa puso? 'Di ba? Paano mo nasabing wala sa puso ni Marcos Jr. ang pagsisilbi sa taong bayan? Sa totoo nga lang, nabayaran na nga yung panloob na utang ng Pilipinas, binigyan ng titulo yung mga magsasaka, tinulungan yung mga farmers natin, nagbigay ng AIX. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko na para masabi mo na wala sa puso ni Pangulong Marcos, ito ni Kuting ng Norte, ang pagtulong sa taong bayan? Ang anong gusto mo? Naglulupasay si Pangulong Bongbong Marcos, ganun ba? Galing. Tuloy natin. At makakapal ang mukha ng mga jutang Ginemes na ito. At hindi lang yan, kasama pa daw yung juwa-juwaan ni Sandro. Ha? Majapal ang mukha ni Kuting ng Norte? Majapal at sabi niya dito, majapal ang mukha ni Kuting ng Norte, mga kababayan. Bakit? May manipis bang mukha? In scientific way, talaga makapal ang mukha ng tao. Makapal yan. Makapal yan, mga kababayan ko. Pero mas makapal yung kay Badong. Ito totoo mas makapal, in scientific way, Hitad, makapal talaga ang mukha ng tao. Kasi kung manipis yan, pisang sampal lang dyan, butas yan, mga kababayan. Diba? Pero, tandaan ninyo, mas makapal talaga yung kay Badong. Tsaka Kuya Badong, joke lang yun That's a joke Joke lang yan, Kuya Badong. Baka yariin ako ng mga followers mo. Uy, pakape kayo dyan. Huwag niyong kakalimutan, Mas matindi yun, mga kababayan ko. Diba? Pero okay lang yun. That is suggested talaga yun. Kaya wag niyo kakalimutan na magpakape din. Sunday naman Babanatan na naman ako ng mga tropa ko. Diyos ko po, ayan na naman tayo sa mga ginagawa ni biyahe ni Kuya na pang-uokray. Pero just katuwaan lang naman. Okay. Gusto ko kasi na tumawa kayo. Gusto ko masaya kayo sa Sunday. Ayoko kayo malungkot. Pag malungkot kayo, magiging kamukha niyo si Maharlika. Diba? Ayoko naman ng gano'n. Nakamukha niyo si Ethan. Tuloy natin. Kung may makapalang mukha talaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ng presidential plane, basihan na ba yun para tawagin mo siya ng ganyan? At anong karapatan mo? Diba? Hindi kakapalan ng mukha ang tawag dun. Mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit. At sabi nga ng ating mga puting ahas, pati bit-bit yung mga staff sa Malacanang. Okay? Hindi lang natin alam kung isang helicopter ba ang nandoon o dalawa o tatlo. Ngayon, mga palaga. Kahit ilan pa yon, presidente pa rin yung gumamit. Diba? Diba? Kahit kumahol ka ba dyan sa live streaming mo, tandaan mo, presidente pa rin yung gumamit. Tandaan mo yan. Diba? Presidente pa rin ang gumamit ng bansa, hindi po ibang tao. Magalit ka pag ako gumamit ng presidential plane, mga kababayan ko. Doon ka magwala. Sabihin mo, diba? Kung ordinaryong tao. Tuloy natin. Ang nakakagalit dito, wala namang problema kung manood siya dahil weekend naman yun. Okay? Diba, week o Friday? Ano oras ba siya pumunta? After work? Ganyan? Wala sa...
Oh, after work ni Pangulong Bongbong Marcos, alamin mo dapat, gabi na yun, may duty pa ba si PBBM ng gabi? Di ba? Yung, bakit? May duty pa ba si Marcos Jr. ng gabi? Kailangan pa ba ni Marcos Jr. dumuti ng gabi? Hindi na kailangan, di ba? Sablay, O, kita nyo? Ang problema kung gamit niya ay hindi pondo ng gobyerno. Alam mo, makinig ka, magalit ka. Ano bang pangalan yan? Presidential plane, di ba? Magalit ka pag pinangalanan niya ng Maharlika helicopter. By Marisa Susana Ligutan. Umuhugot ka mo naman, nababasa ko yan. The resources ng government. Ngayon, mga palangga, ang drama ng mga hinayupa, okay? Ang palusot ng mga buwaka ng ina, ko lang dito. Oh, kapagulo yung aking state. Magulo ka talaga. O, linawin natin. Ang sabi niya dito, pera daw ng taong bayan ang ginamit daw doon. Oo, totoo naman yun. Pera naman talaga ng taong bayan yan. Di naman natin may tatanggi yan. Mga kababayan ko, di natin may tatanggi sa sarili natin yan. Na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos na pinanggasolina, pinangsama doon sa PSG. Mga kababayan ko, pera talaga ng taong bayan yan. Di naman natin may tatanggi yun eh. Ganyan po ang presumption nyo. Ngayon, babasagin natin yung presumption nyo na ganyan. Okay, mamaya diba sa statement. So ngayon, ang drama nila dito, di ba? Na traffic daw. Okay, mamaya basahin ko yung statement niya. Ngayon, Nyeta ka, sabihin mo na diretso. ang nangyayari dito mga palangga, sinasabi ng mga alipores ni Puting, okay lang naman kasi presidente, kailangan din niya mag-anuan, chuchu-chuchu. Takinan niyo. Oy, takinan mo rin. Ayos ka. Makamura ka, wagas ha. Lukod to. Okay lang mag-unwind. Bakit? Kung sabihin ng mga alipores ni BBM na na kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-unwind. Si Pangulong Bongbong Marcos isa mahilig sa music. Buhay niya na yan noon pa, 'di ba? Sinabi niya na sa inyo yan eh. Si BBM, gusto niya music talaga. Music, mahilig siya sa ganyan, nagiging libangan niya. Wala namang problema doon. Lahat naman tayo, 'di ba? Bakit Maharlika? Hindi ka ba mahilig sa music? Kung si Andrea Bellantes nga lang, nagigitara. May video ka rin na nagigitara ka eh. Diba? Hindi ka ba gitarista, Maharlika? Gitarista ka, hoy. Aminin mo. Ang tagatono mo, si Lulu. Papahamak ako sa mga sinasabi ko tuloy. Gitarista ka rin naman. Diba? Ang tagatono mo ng gitara, si Lulu. The Wanderer. Ala nyo, hindi ko alam ha. Joa Itish. Jabuking. Diba mga kababayan ko? Diba? Musician si Pangulong Bongbong Marcos. What I mean is si President Bongbong Marcos, mahilig sa yan. Mahilig sa music. So, kung sa bansa naman natin, may pupuntang international na banda, why not be proud, mga kababayan ko? Because sa Pilipinas sila nag-world tour. Isa ang Pilipinas sa mga napili nila. And that is Coldplay. Mga kababayan ko, sino ba naman isang banda mula sa British na pumunta sa Pilipinas para mag-concert dito sa bansa natin at ganapin doon, mga kababayan ko. Shoutout kay Ma'am Mighty Baisa. Of course, mga kababayan ko, itong si PBBM, pupunta talaga, mga kababayan. At manonood dyan. Karangalan para sa bansa natin. Pero para kay Maharlika, gusto niya boring eh. Gusto mo ano ba gusto mo? Yung mga tutulugan ng tao, yung mga kantahan. Concert yan. Pagbigyan natin si Pangulo, kung sabihin man ng mga alipores ni PBBM na mag-relax siya, kailangan mag-relax. Karapatan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Huwag kang epal. Ay bakit? Ay, Diyos ko mga kababayan ha. Bakit mga kapatid? Ito, gusto nyo makita. Pakita ko sa inyo. Ito. Papakita ko sa inyo para kayo, aware kayo. Ayoko naman na ako lang ang nagpapakita dito. Sabihin nyo, nagsisinungaling si Koy. Papakita ko sa inyo mga kababayan ko. Meron akong papakita sa inyo. Ayan. Asa na ba yun?
Nasaan na ba siya? Ito, ipapakita ko sa inyo yan para malaman ninyo. Ay, nako. Ayan, to. O, tignan nyo to mga kababayan ko. Kailan to? Mga kapatid. Ito nga, may narinig ba kayo sa Pangulong Bongbong Marcos? May narinig ba kayo dito? Maharlika, di ka nga bumuka dito eh. May pa-concert pa kayo. Pakanta-kanta pa ng masaya. May pa-concert, may orchestra pa. Diba? Duterte sings when Donald Trumps are in the light, mga kababayan. Wow! Party! May pa-concert din po ang tatay ninyo. Diba? Kumanta pa. Siyempre, diba? Hindi rin magpapauli si ano dyan, si Pinoy, mga kababayan. Ano ba mas malala? Yung kumanta ka, nag-concert ka, umating ka ng concert ng idol mo, 'di ba? O yung pumunta ka lang ng Coldplay, gumamit ka ng helicopter, tapos nakita ka lang ng ganyan. Mas mga kababayan ko, mas nakakaawa naman 'to. Kasi from the start, tignan mo, mas naaawa pa nga kay presidente, hindi niya na nga magawa yung gusto niya sa buhay niya eh. 'Di ba? Imagine that, kasuhusgahan niyo. 'Di ba? Ano bang gusto? Ikaw nga bumanat ka. Bumanat ka, 'di ba? It's an honor to have the Coldplay once in the best band. I love that song, Scientist. Ayan. Ako yung Colors talaga. I love the Colors. Yan, sa kanta nila. Imagine niyo mga kababayan ko, 'di ba? Ayan ayaw niyong paniwalaan. Nag-chopper lang, ang dami niyo sinabi. May ginanood lang ng Coldplay, nanood lang ng concert, ang dami niyo na sinabi. Helicopter, inisyu niyo pa. Mamaya papaliwanag natin sa kanila yan, mga kababayan ko. Mapapahiya to. Sige, tuloy natin. Walang problema mag-anuay itong hayop na to. Oy, hayop ka rin naman. Huwag mo sabihan ganun. Masayop ka pa nga eh. Wala naman daw problema mag-unwind tong hayop na to. Si BBBM, sasabihan mo ng ganun. Mahirap yun. Alam mo si BBBM, kung titignan mo, hindi naging hayop yan si Pangulong Bongbong Marcos. Kuting lang ng norte yan. Diba? Tanggap naman namin na kuting ang tawag mo sa kanya. Diba? Tanggap naman namin na kuting ang tawag mo sa kanya, mga kababayan ko. Pero wag naman na sabihin mo na, wag mo naman sasabihin na gara pala na ganyan. Diba? Hayop. Mas animal ka pa nga dyan eh. Diba? Tuloy natin. Sabi ko nga, pagdating dito sa social climbing, sa panonood, sa pagpaparty, pagpapafireworks sa Malacanang, nagamit ang pera naman, mabilis pa sa alas 4 itong mga to. Bakit? Hindi ka ba social climber? Ha? Hindi ka ba social climber? Ha? Alam mo, papalik nga ako ng live streaming natin, mga kapatid. Alam mo, kung hindi ka ba social climber, ikaw social climber ka eh. Diba? Kung makadikit ka nga kay Small Laude tsaka kay Alice Eduardo. Kung makadikit ka, gusto mong gayahin sila. You're the true fame whore. Diba? Ikaw ang fame whore dito. Tuloy natin. Pero pagdating sa kalamidad, yun nga, yung mga nakaraang kalamidad, ngayon sa Davao, na-declare ng state of calamity. Okay. Diba? Davao del Norte. Hanggang ngayon wala pa siya. Ang helicopter, mga palangga, ang helicopter ride na yan, ginagamit yan sa mga emergency situation. Kailangan daw ang mga helicopter ginagamit daw sa emergency situation. Yang helicopter daw na yan. Mali ka dyan. Kukorek kita. Okay? Ang tawag sa helicopter na ginamit ni Pangulong Bongbong Marcos, dito ni Kuting, ni Marcos Jr., presidential plane. Exclusive for the president. Exclusive para sa kanya. Para sa presidente ng Pilipinas. Hindi ginagamit yan for calamity. Tatandaan mo yan. Huwag kang tanga. Laki-laki mo. Bakit? Kaya mo magkarga niya ng medical team? Gulo mo kausap eh.
Yung helicopter daw na presidential, ginagamit lang daw yung pag-calamity. Ano sabi mo? Ginawa yan, bumili ang Pilipinas ng presidential plane, bumili ang Pilipinas natin dahil, makinig ka, dahil para lang sa presidente yan, exclusive for the president. Walang ibang sasakay. Walang ibang sasakay kundi ang presidente lamang. Hindi mo pwede sabihin na ginagamit for calamity lamang. Diba? Bakit? Kaya bang kargahan niya ng mga... Kaya bang mag-airlift niyan? Hindi kaya mag-airlift niyan. Nakadesign niyan for service. Diba? Kumbaga Airbus, ika nga nila. Mahiya ka naman, maharli ka, Diyos ko. Pananteheting. Ang dami mong drama, ang dami mong pasakali. Sabihin mo, for calamity lang ang president. Paano mo nasabi yun? Kailan ba kinargahan niya ng mga... Kailan kinargahan niyang helicopter na yan ng... tawag nito? Ng medical team. Tama ka dyan, Ma'am Mighty Baisa. Ang blank niya talaga. Tuloy natin. Kung saan hindi maaabot ng sasakyang panglupa, like ng sasakyan, regular car o truck. Tandaan yung sinabi niya na hindi maaabot ng sasakyang panglupa. Sasakyang panglupa ginagamit. Natural, maharlika, gagamit tayo ng helicopter pag hindi madadaanan. Isa pa, pinakamabilis na transportasyon yan. For example, pupunta si Pangulong Bongbong Marcos ng Albay. Kung dadaan siya sa National Road, aabutin siya ng 8 hours. E di magcha-chopper na lang ako, walang traffic. Diyos ko, ang ob-ob. Ang lugar na biktima ng sakuna, di ba? O kailangan sa sakuna lang gagamitin yan. President Bongbong Marcos, hoy Marcos Kuting. Kuting, wag mo daw gagamitin yan pag pupunta ka sa mga tinutulungan mo pag may mga inauguration Ayaw ni Hitad. Wag mo daw gamitin. Kailan ba naisa batas yun? Ano pang silbi niyan? Ano pang silbi ng helicopter niya kung hindi mo gagamitin? Huwag naman napatunayan na natin dito na chicken brain ka talaga. Tuloy. Hindi siya gagamitin sa concert. Naalala ninyo, tayo... Paano mo nasabing hindi gagamitin sa concert yan? Mamaya babasagin kita. Ay! Sige, tuloy mo. Mga Marcos pa noon before tayo mabudol, binalahura natin si Chris Aquino. Binalahura mo si Chris Aquino. Alam ko yan. 2016, dahil isa ako talaga, at saka hindi ko pinagsisiyan na binalahura ko yung paggamit ni Chris Aquino noon ng helicopter nung ikinampanya niya si Leni Robredo. Okay lang yon. Binalahura mo talaga. Wala namang problema doon There is nothing wrong doon sa pagbabalahura mo kay Chris Aquino. Hindi naman kita pisisihin doon. Talagang may mali talaga doon, mga kababayan. Totoo, may mali yun. Patapusin lang natin siya. Naalala niyo, 2016 yun. Lahat ng mga ulahan, mga kung ano-ano pa mga, partido ninyo. Okay? Binonjak natin si Chris Aquino dahil nilalapastangan, inaabuso ang kapangyarihan ng kanyang kapatid at inaabuso ang pera ng bayan. Okay, inaabuso ang pera ng taong bayan. Okay, eto. Let's see, mga kababayan ko. Gisahin natin Balik tanaw tayo para mapaliwanag lang natin ng mga maayos, mga kababayan ko. Okay, eto siya. Eto si Chris Aquino, mga kababayan ko. Gamit ang presidential helicopter ng bansang Pilipinas. Si Chris Aquino is, mga kababayan ko, quote and quote, isang ordinaryong Pilipino, pero presidential sister. Binalahura niya yung tao na pumunta sa kampanya di umano ni Leni Robredo, mga kababayan ko. Pero anak ka ng teteng, binalahura mo nga. Pero nung ginamit nito, yung presidential plane ng tatay niya, may nasabi ka ba? Wala! Ikaw mambibig, silent ka lang, hindi ka nagsalita. Ba't yung kay BP Sara di mo sinagot? Ba't di mo binanatan? Kung para ka sa bayan, ginagamit, ibig sabihin, Vice President Sara Duterte, ginamit mo rin ng pera ng taong bayan. Ayan yun. Hindi pa siya presidente, hindi pa siya vice president yan.
Oh, paano mo lulusutan to? 'Di ba? Pinairal mo yung kasyakahan mo eh. Paano mo lulusutan to ngayon? Eh, maliwanag naman to. Oh, 'di ba? Si Chris Aquino, pumunta ng kampanya, binanatan mo. Sabi mo, 'di ba? Binanatan mo, kinana mo, 'di ba? Ginagamit yung presidential helicopter dahil sa pangsariling kapamamaraanan. Eh bakit naman, 'di ba? Ayan, no? Eh bakit ito hindi mo binanatan nung ginamit ito yung presidential plane? 'Di ba? Galing mo eh. Bias ka eh. 'Di ba? Simpleng tanong, simpleng sagot. Mamaya papaliwanag natin ang buo para makuha ninyo yung punto ko, mga kababayan ko. It's the same thing here na ginagawa ng hinayupak na Lisa Aras Marcos na sindikato smuggler lahat na pulboronic, inaabuso ang kapangyarihan na hindi naman binigay kay Lisa, hindi, ninakaw nila sa Smart Magic. Ngayon, mga kababayan, pagdating sa sakuna, kawawa talaga mga Pilipino, pero pagdating sa parking helicopter ride, bit pa ang kanilang mga amigo, amiga, mga staff, at question pa nga dyan, sino ang nagbayad ng kanilang mga tickets? Bakit? Wala bang pambayad si Pangulong Bongbong Marcos? Kaya questionin mo naman ngayon yung pambayad ni Pangulong Bongbong Marcos ng entrance. Okay, para malaman mo, ang sahod ng presidente is more than 400,000 a month. 400,000, more than 400,000 naman ang sahod ng presidente. Kung nanood ka ng Coldplay concert, mga kababayan ko, kung nanood ka ng Coldplay concert, yung first box is 20,000 in front of Coldplay. The second box, mga kababayan ko, is 10,000. And the upper box, mga kababayan ko, is nagkakahalaga ng 8,000. And yung pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkakahalaga ng 2,500, mga kababayan ko. Maliit na lang yung makikita mo, mga kababayan ko. Gagaliit na lang. Hindi mo na matatanaw yung buong-buo, mga kapatid. Sa halagang 2,500 ba, mga kababayan, hindi ba makakapagbayad si Marcos Jr.? Sa tingin mo, hindi makakapagbayad si Marcos Jr. ng 2,500, mga kababayan ko, para lang manood doon. Eh, sa sahod lang ni PBBM, kaya niya nga ilibre yung buong staff niya eh. Diba? Tapos questionin mo, sabi mo, pera na naman ng taong bayan. Eh, wala kang ebidensya na ipapakitang pera ng taong bayan yun. Ano, pilit mo sinasaksak sa mga subscriber mo, sa mga tao mo, sa mga nakikinig sa'yo, na walang pera si Marcos Jr. Eh, anak ng Marcos yan, nakahiga sa ginto yan. Diba? Sumang-ayon ka man o hindi, manira ka pa rin ng manira, tandaan mo, mga mayayaman yan. Ay, nako. Pera na naman ng bayan. Okay, pera naman daw ng bayan. Okay. Let me give you an example. Sinisisi ni Maharlika yung gumamit daw si BBM ng presidential plane. Hindi naman daw dapat yun, ang pera daw ng taong bayan yan. At higit sa lahat, mga kababayan ko, ginagasta daw ni BBM ang pera natin. Ganito tanong ko. Ganito. For example, mga kababayan ko, ano ba ang sanhi ng traffic sa NLEX kahapon? Kahapon ha? Ano ang sanhi ng traffic sa NLEX kahapon? Mga kababayan ko, the Coldplay concert. Okay? Kasi sa sobrang dami na mga gustong manood ng Coldplay, itong banda na to, lahat ng Pilipino, mga kababayan ko, yung mga may kaya na may manood na may alta, mga kababayan ko, gustong manood, nakipagsiksikan doon, mga kababayan ko, nakipagsiksikan doon sa gitna ng napakahabang traffic, mga kababayan ko. Talagang ang pila ng mga sasakyan para makapasok sa Philippine Arena hanggang labas na ng NLEX. Ganon ang nangyari, mga kababayan ko. Makapanood lang sila ng Coldplay, mga kababayan ko. Hindi na nila inalintana yung problema, mga kababayan. Basta makapanood lang sila, mga kapatid. Can you imagine, mula dito sa Balintawak hanggang doon papasok ng toll gate, mga kapatid, traffic. Halos nga nagbara nga dito, papunta nga sa amin, papuntang Novaliches. Halos traffic na rin because of the concert, mga kababayan ko. So ngayon, ang gustong gawin ni Maharlika, ang pinupunto niya,
dapat daw ginamit ni BBM yung kanyang ginamit daw ni BBM ay ni Marcos Jr. na nagsasakyan na lang daw si Marcos Jr. Mga kababayan ko. Dapat daw nagsasakyan na lang si Marcos Jr. kasi hindi niya daw dapat ginamit ang presidential helicopter. Do you think papayag ang PSG? Mga kababayan ko. Let me example. Kapag si BBM, mga kababayan ko, nagsasakyan. Ang sasakyan ni Bongbong Marcos, dito ni Marcos Jr., mga kapatid, dahil presidente siya ng bansa, ang harang niyan, alam nyo ilan? Totoo sinasabi ko because nakasama ako sa entourage eh. Ang sasakyan niyan, mga kababayan ko, mula doon sa likod, ito yung sasakyan, mula dito sa likod. Kung bibilang ka sa likod mahigit sa 6 na sasakyan bago mo marating yung sasakyan ni BBM. Ano pa yung nasa harap, mga kababayan ko? Imagine niyo nasa harap, kung naka-convoy ka, tapos ang daming sasakyan dito, tapos ang daming sasakyan doon. Meron pa yung ambulansya, Huwag kayo mawala, meron pa yung ambulansya, mga kababayan ko. Tapos si BBM, gagawin nyo, idadaan nyo doon sa traffic. Idadaan nyo dun sa traffic, mga kababayan ko, 4 to 6 convoy, tama. Diba? 4 to 6 convoy yan. Sa likod, iba pa yung sa harap, mga kababayan ko. Kaya bago ka makarating kay PBBM, mga kababayan ko, ay, lilitalya ka talaga. Hindi ka makakadikit basta-basta. Diba? Imagine mo, tapos ihahalo mo yung sa traffic. Traffic ka na, ihahalo mo yung sasakyan ni BBM, ihahalo mo yung, isasaalang-alang mo yung seguridad ng Pangulo. Hindi mo gagawin yun, mga kababayan ko. Walang ganun. O for example, ginawa ni BBM yon. Nagbaylan si BBM, dumaan ng NLEX. Tapos, sumama dun sa traffic. Of course, ang gagawin ng mga hagad, hahawiin nila yon. Hahawiin yan because dadaan yung presidente. Shoutout kay parang Reaction TV. Ayan parang Jemar, law sa'yo. Siyempre gagawin yun. Hahawiin nila yung mga nandoon sa NLEX, mga kababayan ko. Magagalit na naman ng mga Pilipino. Di, presidente ka lang kaya hinahawi mo na naman yung mga May masasabi kayo. Di ba? May masasabi kayo kasi unang-una, ang gagawin ng mga highway patrol group, hahawiin yung mga sasakyan. Bibigyan ng daan si BBM. 'Di ba? Presidente 'yun eh. Karapatan niya 'yun bilang presidente ng bansang Pilipinas. Karapatan niya 'yun, mga kababayan ko, dahil kailangan proteksyonan. Ay, kita tayo. Oh, tol, sige tol, no problem. PM mo ako. Kailangan proteksyonan si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang mga PSG. Mga kababayan ko PSG. Mga kapatid, trabaho ng bata, trabaho natin 'yung pasahurin natin 'yung mga PSG. Trabaho nila, pari mga HPG, pasahurin ng taong bayan yan. Mga kababayan ko. Imagine niyo dadaan yun doon, nahawiin kayo. Isasama na naman ang loob ng mga basher ni Pangulong Bongbong Marcos. Magpo-post yung mga Duterte diehard yung mga DDS, Dilawang Dugyot supporters. 'Di ba? Yung mga balasubas na naman na supporter ni PRRD na naman na magpo-post na naman nun. Diba? Kahit saan mo tignan ang gulo ang mga pwedeng problema ang pwedeng mangyari. Mga kababayan ko. Second, yung second, mga kababayan ko, second, masasaalang-alang yung seguridad ni Pangulong Bongbong Marcos. What if ang hagad nga, 'di ba? Pag si Pangulong Bongbong Marcos dumadaan, kailangan dire-diretso, hindi sila pwedeng huminto. Kasi pag may huminto, mga kababayan ko, at may humarang doon, threat na 'yon, mga kababayan ko, sa presidente. Paano kung may dalang bomba yung may dalang bomba yung kalaban ni Pangulo at inaantay siyang dumaan doon. 'Di ba? Imagine niyo. Pwedeng pasabugin yung sasakyan, pwedeng pasabugin yung ganito. Kaya may risk pa rin, mga kababayan ko. 'Di ba? May risk pa rin. Okay lang na hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na humalo doon. Para sa akin. Kasi bakit? Hindi naman sign up na binabastos niya yung mga Pilipino eh. Mga kapatid, umiiwas siya sa gulo.
Tandaan nyo, presidente yun. Hawak niya ang Pilipinas. Siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Tao rin yun, hindi yung robot, mga kababayan ko. Yan ang lagi yung tatandaan. O, to ngayon, dako naman tayo dito. Pera daw ng taong bayan yung ginamit doon sa helicopter. Pera daw ng taong bayan. Sabi niya, sabi ni Maharlika. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Yung PSG, papasahurin natin. Yung gasolina ng aeroplano, helicopter, pera ng taong bayan yan at pag-aari ng taong bayan yan. Oo, pag-aari ng taong bayan, pero ang may karapatang gumamit ay ang presidente, mga kababayan ko. Diba? Nalimutan nilang tao, nalimutan nga nila, mamaite. Eto, diba? Presidential plane yan. Kaya mga kababayan ko, kahit binili ng Pilipinas yan ng taong bayan yan, ang may karapatang gumamit dyan ay ang presidente ng bansa. Eh ano ba si BBM? Ano ba si Marcos Jr., si Kuting? Diba? Presidente. Diba? Presidente. Ngayon mga kababayan ko, dito tayo magkakatalo-talo. Dito tayo magkakatalo-talo mga kababayan ko. Tatanungin ko kayo, tapos na yung trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos na yung trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos as a president ng tapos na yung duty niya bilang presidente ng Pilipinas. Tatanungin ko kayo, pwede bang iwanan yan si Marcos Jr. ng PSG? Tatanungin ko kayo pwede bang iwanan si Marcos Jr. ng PSG? Mga kababayan ko. Tanungin ko kayo, ito open eyes lang. Pwede ba iwanan ng PSG si Marcos Jr.? Mga kababayan ko. Pwede ba nilang, sandali, pwede bang sabihin ni Marcos Jr. na, manonood lang muna ako ng Coldplay concert, dyan lang kayong mga bodyguard, huwag kayong sumama. Pwede bang gawin ni PBBM yon? Hindi, mga kababayan ko. Natural. Mga kababayan ko. Kahit saan pa pumunta yan si Pangulong Bongbong Marcos, yan si Marcos Jr., yan si Kuting ng Norte, mga kababayan ko, may kasamang PSG yan, mga kababayan ko. At full force at full pack yung PSG niyan, yung security niyan. Ganong katindi mga kababayan ko. Ganong kalupit yung ginagawa ng mga yan. Ultimo nga pag-ihit, pagpupo ni Presidente, kahit nasa CR yan, tatayo yung mga yan eh. Hindi pwedeng walang kasama yan. Diba? Kasi pine-prevent ng PSG ang any risk na pwedeng masaalang-alang ang buhay ng presidente. Ang trabaho ng PSG, naka-devoted yan doon sa presidenteng kanilang pinagsisilbihan. Diba? Ganon yun. Kaya kita nyo, diba? Kita nyo to. Naging PSG na rin to, diba mga kababayan ko? Tingnan, PSG na rin siya. Presidential Security Chismis, mga kababayan. Diba? Nakadikit sila lagi doon. Ngayon, mga kababayan ko, kailangan ni gusto manood ni Pangulong Bongbong Marcos ng manood ng Coldplay concert. Of course. Pupunta at pupunta yung mga PSG, sasama at sasama sa kanya yan. Ngayon, ang tanong dito, bago lumakad si Pangulong Bongbong Marcos sa Coldplay concert, hindi ba pinaplano ng ang PSG yan? Yung dadaanan ng Pangulo? Mga kababayan ko. According dun sa PSG, mga kababayan ko, ngayon ay PSC na sila. Presidential Security Command na sila. Mga kababayan ko. According sa kanila, mga kababayan ko, hindi nila inallow si PBBM at si Marcos Jr. na dumaan by land. Kasi nga, na tinuturing nila na delikado, mga kababayan. At pwede hindi lang yung isyong kakaharapin niya kapag hinawi yon ng presidente, yung pag hindi lang hinawi yung convoy niya, manghawi yung convoy niya. Of course, mga kababayan ko, ang mangyayari niyan, ang PSG ang magde-decide. So ngayon, mga kababayan ko, nag-decide ang PSG. Mga kababayan, gamitin natin, by air tayo lalapag doon. Gagamit tayo ng presidential plane. Ang PSG ang mag-i-initiate, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung may dapat kang pukulan ng issue hitad, PSG. Diba? Pero tanongin mo ang PSG, may sasagot sila sa'yo. Pwede ba naming iwanan si Presidente?
Pwede ba naming iwanan si Kuting ng Norte? Pwede ba naming iwanan yan? Papuntahin doon na pamilya niya lang ang kasama? Sa sobrang daming may galit sa mga Marcos, ewan ko na lang, baka hindi pa i-assassinate yung buhay nila dyan, mga kababayan. Kaya nga mga kapatid, kung sasabihin yung pera ng taong bayan ang ginamit doon, oo, pera ng taong bayan yun. Totoo yun. Tayo nagpapasahod sa PSG, pera ng taong bayan. Pero ang tanong ko, ano ba yung trabaho ng PSG? At ano ba yung trabaho ng eroplano? 'Di ba? Ang trabaho ng helicopter na yan, hindi lang for disaster ginagamit. Trabaho ng eroplano na yan, ng helicopter na yan, na protektahan ng Pangulo. Trabaho ng helicopter na yan, na for exclusive for the president, na pumunta doon sa mga kailangan niyang puntahan. Hindi naman sinabi sa eroplano na yan na for disaster lang gagamitin ni Bongbong yan. Walang sinabi doon na for calamity lang gagamitin ni BBM yan. Wala rin nasasabi doon na yung helicopter na yan ay para lamang na pwede niyang gamitin kung saan-saan. Nakakuha nyo? So dating tayo sa PSG. Wala rin sinabi doon sa PSG na porket pera ng taong bayan ang pinapasahod sa mga yan, ay kailangan na nilang hindi ito pa rin yung kanilang tungkulin. Mga kababayan, pinapasahod sila ng taong bayan to protect the president. Naintindihan nyo ako? Ha, Maharlika? Ang trabaho ng mga yan, protektahan si Bongbong Marcos sa anumang banta sa buhay niya. So kahit saan magpunta si BBM, hanggat presidente siya ng Pilipinas, may PSG siyang kasama. Ngayon, anong meron dito kung ba't ginamit yan? Mga kababayan ko, anong meron kung bakit may presidential helicopter at merong PSG? Anong tawag natin dyan mga kababayan ko? In short, ano po mga kapatid? Privilege. Pero siyang pribilehiyong gamitin yan. Mga kababayan ko. Hindi porke out of duty ka na. Kung masasaalang-alang ang buhay mo, hindi mo gagamitin yan. Kung out of duty ka na, pwede naman eh. Pribilehiyo ni Pangulong Bongbong yan. Kung gusto mo umangal ka tungkol dyan, magpresidente ka muna, Maharlika. Diba? Saka ka magpupuputak. To, chika ko sa inyo. Naalala nyo to mga kababayan ko. To. Para malaman ninyo eh. Gusto ko maintindihan ninyo eh. Gusto ko pang ma-elaborate sa inyo eh. Naalala nyo yung Gulfstream natin na eroplano. Sabi nung Duterte days, hindi daw binili ng gobyerno magpabili si Duterte ng nagpabili si Duterte ng 2 billion na private plane na Gulfstream 280 mga kababayan ko, yung presidential plane natin ngayon, 'di ba? Bakit mga kababayan ko? Si Digong napagod eh, pupunta doon sa commercial flight, 'di ba, tatambay pa siya doon, ilang oras pa siya nililipad going to Davao. Babalik ng Davao. Napagod si Digong doon. 'Di ba? O ngayon ginawa ni Digong, nagpabili ng Gulfstream. 'Di ba? Nagpabili ng Gulfstream ng presidential plane. Nagpabili ng Gulfstream si Digong. Hindi niyo nalaman. 2 taon niyang ginagamit nang wala kayong kaalam-alam. Nung naupo na lang si Pangulong Bongbong Marcos, meron pala tayong Gulfstream. Nabigla na lang kayo. Na-shock na lang kayo, nabigla kayo na, ay meron pala tayong presidential tawag nito. Meron pala tayong presidential plane mga kababayan ko. Meron pala tayong Air Force One. Nagulat kayo nung nalaman nyo na meron pala tayong ganon. Tapos sasabihin nyo ngayon dito, mga kababayan ko, na umaabuso. Kung may umabuso dito, pera ng taong bayan ang ginagamit din doon. Ayun talaga mga kababayan ko, vested interest din, di ba? Going to Davao, balikan mga kababayan ko.
2 years niyang ginamit, may narinig ba kayo? Wala kayong narinig. Kasi bakit mga kababayan ko? Tiko may mga bibig niyo eh. Oh, isa pang example mga kababayan ko. Eto ba, mga kababayan ko, hindi niyo sisitahin to? 'Di ba? Hindi niyo sisitahin to? Oh. 'Di ba? Gumamit ng ng presidential helicopter, mas malala pa nga to, mga kababayan ko eh. 'Di ba? May narinig ba kayo? Pera ng taong bayan umattend sa eleksyon. Yun talaga ang bawal. Oh. Hindi lang isang helicopter ang ginamit. Yung 3 helicopter ang ginamit ng presidential helicopter. Samantalang si BBM, isa lang ang ginamit, mga kababayan ko, nagwala na kayo. Oh, tapos ito, ginamit niya rin, wala kayong narinig. 'Di ba? Pero no si BBM, ayun na. Pero no si BBM, ginamit itong what we call this. Yan na. Oy, kasama pala ako dun sa paglipad, mga kababayan. Nung si BBM, ginamit itong presidential plane, ang dami ng kinuda nitong matanda na to. Ano ngayon to? Naglolokohan tayo dito. Oh. Kayo nang bahalang humusga, mga kababayan. 'Di ba? Ginamit lang ni BBM, ang dami na kayo nasabi, pumunta lang ng concert. Mas malala pa nga yung matanda eh. 2 years niya kayo hindi niya pinaalam sa inyo na pabalik-balik siyang ganun. Yun ang literal na sinungaling. 'Di ba? Tapos sumakay lang si Kuting ng Norte, mga kababayan ko. Sumakay lang si Kuting ng Norte kasama yung pamilya niya, mga kababayan. Galit na kayo. 'Di ba? Oh, panindigan natin. Kasama ko nga si Kuting ng Norte diyan, eh. 'Di ba? Nakikita niyo ba, mga kababayan ko? Kasama ko nga si Kuting ng Norte, mga kapatid. Nakita nyo ba yan, mga kababayan ko? Kasama ko sa loob ng chopper si Kuting ng Norte. Galit na galit kayo. Nagwawala kayo. Di ba? Samantalang si Chris Aquino, ginamit sa kampanya. Etong si Sara, hindi pribadong presidential daughter, ginamit ng pag-aari ng Pilipinas. Hindi kayo nagwala. Di ba? Tapos nung si Kuting ng Norte na, mga kababayan ko, nagwala na kayo, mga kababayan ko. Kung makapag-post kayo, very affected and very affected at parang kayo nawawalan. Diba? Kasama lang yung anak. Diba? Kasama lang yung anak ni Kuting. Ayan, mga kababayan ko. Kita nyo naman, kasama lang yung anak ni Kuting. Mga nagalit na kayo. Diba? Hindi nyo ba napansin, mga kababayan ko? Wala kayong awa kay Kuting. Maawa naman kayo kay Kuting, di ba?